King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 637. Wenluan. Sa 10,000 Ancient Sacred Peak, 2 o 300 disipulo ng True Martial Sacred Land ang nagtipon-tipon sa harap ng isang sira-sirang palasyo. Ang balangkas ng isang hardin ay makikita sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa simula, ang balangkas ay lubos na malabo at umiral sa isang walang laman na estado, ngunit sa paglipas ng panahon, ang balangkas ng hardin ay naging mas malinaw at mas malinaw, na parang sinusubukan itong magkatotoo. Sa harap at likod ng hardin, may mga sinaunang, kinakalawang na berdeng pinto na may mga banal na hayop na gawa sa marmol sa tabi nila. Bagamat peke ang mga ito, nagbigay sila ng isang metal na pakiramdam at tila sila ay buhay pa. Ang Demigod Forgotten Garden ay karaniwang tumatagal ng 1 oras upang ganap na mabuksan. Ang boses ni Dong Wenjian ay narinig sa tenga ni Zhao Fang. Si Zhao Fang at Dong Wenjian ay nakatayo sa gitna ng mga tao mula sa Mystic True Sacred Clan. Ang 2 o 300 henyo sa ibaba ng pasukan ng Demigod Forgotten Garden ay binubuo ng mga disipulo mula sa 2 sacred clans at ng 33 2-star sects. Bilang isang 3-star superpower, ang Mystic True Sacred Clan ay mayroong 50 spot, habang ang normal na 2-star sects ay mayroon lamang 5. Ang mas malakas na 2-star na sekta ay may higit pa, mga 8 hanggang 10. Halimbawa, ang 10,000 Lightning Sect ay may 10 spot, samantalang ang Golden Mountain Sect ay mayroon lamang 5. Bago magbukas ang Demigod Forgotten Garden, sinabi ni Dong Wenjian kay Zhao Fang ang tungkol sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land, pati na rin ang ilan pang malalakas na figure. Pinangunahan ni Nan Gongsheng ang Mystic True Sacred Clan. Kasunod niya ay si Neche Yilan at Senior Martial Brother Nan, na parehong nakarating sa huling yugto ng Great Origin Core Realm. Ang tatlong ito ay pawang kabilang sa nangungunang 10 henyo. Siyempre, bukod sa kanila, mayroon ding ilang henyo mula sa Mystic True Sacred Clan na isang tier lang sa ibaba ng nangungunang 10 henyo, tulad ng mga nasa maaga at gitnang yugto ng Great Origin Core Realm. Bukod sa kanila, si Zhang Fan at ang kanyang bloodline ng 10,000 Ancient Races ay maaari ding hamanin ang nangungunang 10 henyo. Sa sandaling ito, ang tingin ni Zhang Fan ay dumapo kay Zhao Fang, at ang kanyang ekspresyon ay naging medyo pangit. Naabot na rin ng cultivation ni Zhao Fang ang huling yugto ng Small Origin Core Realm. Hinigpitin ni Zhang Fan ang kanyang mga kamao, at medyo natalo siya sa kanyang puso. Bumalik sa Void Ocean Spiritual Palace, si Zhao Fang ay isa lamang maliit na figure na hindi na kailanman makikipag-ugnayan sa kanyang paningin. Napansin din ito ni Chen Yilan, na nasa tabi ni Zhang Fan. Hindi lang mabilis ang improvement ni Zhao Fang, nalampasan pa nito si Zhang Fan, na may bloodline ng 10,000 Ancient Races. Junior Martial Brother Zhang, huwag mong masyadong isipin iyon. Kahit na may parehong antas ng paglilinang, mayroon kang bloodline ng 10,000 Ancient Races, kaya siguradong mananalo ka. Ang iyong mga kalaban ay ang nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Ngumiti at umalma si Che Yilan. Nang marinig iyon, bahagyang kumalma ang ekspresyon ni Zhang Fan. Nagpasya siyang lampasan si Zhao Fang sa pamamagitan ng pagkuha ng mas magagandang reward sa Demigod Forgotten Garden. Mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan, pagkatapos makapasok sa Demigod Forgotten Garden, kailangan ninyong magtulungan. Huwag kayong mag-atake o magpapatayan. Isang makapangyarihang layunin ng Emperor ang tumunog sa isipan ng mga disipulo. Regulations Elder. Nang inag ang puso ng mga core na disipulo nang sumang-ayon sila. Sa pagpapakilala ni Dong Wenjian, nakilala ni Zhao Fang ang ilan pang eksperto mula sa ibang puwersa. Siya si Meng Shi. Siya lang ang makakalaban kay Nan Gongsheng sa mga nangungunang 10 henyo, at mayroon siyang bloodline ng 10,000 Ancient Races. Dama po ang kanilang mga tingin sa isang dalagang nakaasol na damit. Ang batang babae ay may perpektong mukha at mabituing mga mata. Ang kanyang buhok ay bumagsak sa lupa at marahan na umihip sa hangin, ngunit kahit papaano ay hindi ito madumi at tila nagpapakita ng perpektong imahe. Nang ang mga tingin ng lahat ng mga disipulo ay dumapo kay Meng Shi, ang kanilang mga puso ay nayanig. Sa bawat aspeto, tinupad ni Meng Shi ang imahe ng isang diyosa. Anong kakaibang bloodline aura? Nang makita niya siya,
naramdaman ni Zhao Feng na parang gusto niya itong protektahan. Pang! 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 Ang God Spiritual Eye ay malumanay na tumalon, at si Zhao Feng ay naging kalmado muli habang siya ay nakatakas sa magandang sensasyon. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Meng Shi ay may kinikilingan sa kaluluwa. Pagtatapos ni Zhao Feng. Ang tingin ng babaeng nakaasol na may mahabang buhok ay biglang bumaling at dumapo kay Zhao Feng. Isang malakas na presyon ang bumaba sa kaluluwa ni Zhao Feng, at ang mga mata ni Meng Shi ay nakatutok sa katawan ni Zhao Feng para sa isa o dalawa. Naramdaman ni Dong Wenjian, na nasa tabi ni Zhao Feng, ang kanyang mga iniisip, bloodline, at kapangyarihan. Napukaw ng mga kilos ni Meng Shi ang atensyon ng ibang mga henyo. Ang isang tao na nakapagpataas ng interes ni Meng Shi ay tiyak na hindi simple. Siya ba ang bagong core na disipulo? Hindi maiwasan ni Nan Gongsheng na sumulyap kay Zhao Feng, ngunit hindi siya nagulat. Tama, siya ang Zhao Feng na naging personal na disipulo ni Emperor Duanmo. Sabi ng isa pang core na disipulo sa malapit. Kasabay nito, naramdaman ni Zhao Feng na maraming mapang-akit na mga mata ang dumapo sa kanya. Sila ay mula sa nangungunang 10 henyo ng sacred lang. Sa gitna nila, naramdaman ni Zhao Feng ang isang titig na puno ng puot at layuning pumatay. Zhao Feng, ganyan ang buhay. Nagkita ulit tayo. Sa pagkakataong ito, sasayaw tayo sa iisang stage. Isang mainit at nakangiting kabataan mula sa Thousand Darkness Sacred Clan ang nag-inspection kay Zhao Feng. Sa sandaling ito, nagsalita si Dong Wenjian. Ang mukhang mainit na kabataang iyon ay tinatawag na Wen Luan, isang disipulo na kakasali lang sa Thousand Darkness Sacred Clan, at hindi siya dapat maging mas mahina kaysa sa nangungunang 10 henyo. Malamang siya ang pinakamalaking dark horse sa pagkakataong ito. Ang paglilinang ng mukhang mainit na Wen Luan ay umabot na sa mga huling yugto ng Great Origin Core Realm. Wen Luan. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang siya ay nagbabantay. Ang mainit na kabataan ay nagbigay sa kanya ng isang mapanganib na presyon. Bukod sa dalawang sacred clans, si Lei Xin mula sa 10,000 Lightning Sect ay may pambihirang ancient lightning spiritual bloodline, at nakatutok siya sa kapangyarihan ng lightning. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas. Babala ni Dong Wenjian. Lei Xin. Tumingin si Zhao Feng at nakita ang isang malaking tao, walang sapin ang paa na may malaking espada sa likod. Ang cultivation ni Lei Xin na ito ay umabot na sa gitnang yugto ng Great Origin Core Realm, at ang aura ng kidlat mula sa kanyang katawan ay nagpang-inag maging ang Wind Lightning True Yuan ni Zhao Feng. Apakalakas ng aura ng kidlat. Nararamdaman ni Zhao Feng kung gaano katikat ang taong ito sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng kidlat na nagmumula sa kanya. Ang mana ng Wind Lightning Emperor. Noon, ang Wind Lightning Emperor ay pumunta sa 10,000 Lightning Sect at naintindihan ang maraming teknik dito, kung hindi ay hindi siya magiging napakasikat. Bulong ni Lei Xin sa sarili. Ang 10,000 Lightning Sect ay isa sa mga pinakapiling puwersa sa Kang Ocean na nilinang sa kidlat. Ang kanilang lakas ay napakalapit din sa isang 3-star superpower, at madali nilang nalampasan ang Golden Mountain Sect. Maging ang Wind Lightning Emperor ay minsang nilinang sa 10,000 Lightning Sect. Kung wala ang 10,000 Lightning Sect, walang Wind Lightning Emperor. Wala sa nangungunang 10 kababalaghan ng Sacred Land ang simple. Binigyan ng espesyal na atensyon ni Zhao Feng ang bawat isa sa 10 na sinabi sa kanya ni Dong Wenjian. Sa paglipas ng panahon, naging mas malinaw ang balangkas ng hardin sa itaas, at bahagyang yumanig ang hangin sa 10,000 Ancient Sacred Peak. Para bang naghihigpit ang dalawang espasyo, at may nakikita ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng. Kung ang espasyo ay inihambing sa mga bula, ang isang mas maliit na bula ay sumanib lamang sa isang mas malaking bula. Ang Demigod Forgotten Garden ay isang lihim na kaharian na nilikha ng isang demigod na may mga pamamaraang lumalaban sa langit. Malapit nang mabuksan ang Demigod Forgotten Garden. Ang 2 o 3 daang mga henyo ng Sacred Land sa itaas ng 10,000 Ancient Sacred Peak ay nagtaas ng ulo. Sa sandaling ito, ang tanging nakikita lang nila ay ang balangkas ng Demigod Forgotten Garden at 2 berdeng pinto. Mayroong 2 pasukan sa Demigod Forgotten Garden. Isa sa harap, isa sa likod.
Ang impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden ay lumitaw sa isip ni Zhao Fang. Ang dalawang berdeng pinto ay binabantayan ng Mystic True Sacred Clan at ng Thousand Darkness Sacred Clan. Sa likod nila ay ang mas malalakas na dalawang star na sekta. Weng! Boom! Muling yumanig ang kalawakan. Sa kabutihang palad, ang espasyo ng 10,000 Ancient Sacred Peak ay napaka-stable, at mayroon itong spatial stabilizing arrays. Bumagsak ang isang sulok ng Demigod Forgotten Garden at ganap na nakarating sa 10,000 Ancient Sacred Peak. Ang isang sulok ng Forgotten Garden ay sumanib sa 10,000 Ancient Sacred Peak. Ang Demigod Forgotten Garden ay matagumpay na nabuksan. Napuno ng hangin ang divine senses mula sa mga eksperto ng mga sekta at angkan. Pumasok tayo sa Demigod Forgotten Garden. Sumunod si Nangang Sheng sa harapan at naging isang pilak na guhit ng liwanag na tumalsik sa berdeng pinto. Kasabay nito, si Meng Shi na may napakahabang buhok ay kumislap. Si Sheng at Meng, ang dalawang super prodigy, ay tumayo sa tuktok at pumasok sa Demigod Forgotten Garden ng walang kapantay na bilis. Whoosh! 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 Ang mga henyo mula sa dalawang sacred clans ay mabilis na pumasok sa mga berdeng pinto. Junior Marshal Brother Zhao, dapat kang makipagkita sa iba pang mga disipulo ng angkan kapag pumasok ka. Sa ganoong paraan, hindi ka madedehado. Babala ni Dong Wenjian habang tumalon din siya sa isang berdeng pinto. Tumango si Zhao Fang at nag-iwan ng purple na wind lightning after image habang siya ay nawala. Kaya ito ay ang Purple Destruction Wind Lightning. Isang malamig na layunin ang nagmula kay Lei Xin ng 10,000 Lightning Sect sa likod. Weng! Habang parami ng parami ang pumapasok sa Demigod Forgotten Garden, nagsimulang maging hindi matatag ang dalawang berdeng pinto. Nang pumasok ang lahat ng 2 o 300 disipulo, ang kulay ng berdeng mga pinto ay kumupas hanggang sa limitasyon. Bang! Sabay na nagsara ang dalawang berdeng pinto. Isang sulok lamang ng Demigod Forgotten Garden ang makikita sa 10,000 Ancient Sacred Peak. Maging ang divine senses ng mga hari at emperor ay napakahirap na pumasok sa Demigod Forgotten Garden. Shua! Bumagsak ang katawan ni Zhao Fang sa isang lumang kagubatan. Isang matinding pressure mula sa Demigod Forgotten Garden ang agad na bumaba sa kanya. Tulad ng inaasahan, bahagyang huminto ang figure ni Zhao Fang bago nagsimulang maglakad. Ang espasyo ng Demigod Forgotten Garden ay mas malakas kaysa sa Sacred Land. Nalaman ito ni Zhao Fang ilang araw na ang nakalipas. Sa parehong punto ng oras, marami sa mga henyo na pumasok sa Demigod Forgotten Garden ang natisod. Napakalakas ng pressure. Ang mga henyong ito ay may pulang mukha at nahihirapang huminga. Ang mga may Small Origin Core Realm cultivations ay hindi man lang makakalipad dito. Kahit na ang mga nasa Great Origin Core Realm ay halos hindi nagagawa. Bukod doon, lahat ng uri ng kapangyarihan at layunin ay pinaghigpitan dito. Halimbawa, sa labas ng mundo, ang isang malawak na lugar na pag-atake mula sa isang Great Origin Core Realm ay maaaring tumawid sa 12-dosenang milya at sirain ang isang maliit na lungsod, ngunit sa Demigod Forgotten Garden, ang parehong pag-atake ay seseklo lamang ng 10 o 20 yarda. Ang bawat iba pang aspeto, tulad ng bilis, ay pinaghigpitan din. King of Gods, Kabanata 638. Paniniwala ng isang nag-iisa. Sa loob ng Demigod Forgotten Garden, lahat ng pumasok ay nakadama ng malakas na pressure na bumaba sa kanila at pinigilan ang kanilang mga kapangyarihan. Ang ilan sa mga henyo sa Small Origin Core Realm ay nahirapang kumilos o huminga. Kailangan nila ng ilang oras para masanay sa pressure dito. Natigilan sandali ang figure ni Zhao Fang bago nagsimulang maglakad. Bagamat malakas ang pressure dito, wala ito kumpara sa pressure sa Ancient Dream Realm. Siniyasat ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang bawat bulaklak at piraso ng kahoy sa Demigod Forgotten Garden at nakaramdam ng kakaibang sensasyon. Tila mayroong isang walang kamatayang layunin sa isang lugar na kumokontrol sa kapangyarihan ng langit at lupa. Skeletal Division Leader. Sinubukan ni Zhao Fang na kumonekta sa Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, ngunit nalaman niyang hindi maaaring iwan ng Skeletal Division Leader ang perlas. Hindi siya nagulat.
Sa nakalipas na ilang araw, nagbasa siya ng maraming impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden. Ang Demigod Forgotten Garden ay may sariling mga batas. Una, ang mga pumasok sa Demigod Forgotten Garden ay kailangang umasa sa kanilang sariling kapangyarihan nang hindi gumagamit ng anumang tulong sa labas. Sa ilalim ng batas na iyon, ang Skeletal Division Leader ay pinigilan sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Pagkatapos ay sinubukan ni Zhao Feng na abutin ang maliit na pasang magnanakaw at nauwi ito sa tagumpay. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Zhao Feng. Ito ay dahil ang maliit na pasang magnanakaw ay alagang hayop ni Zhao Feng. Ang mga alagang hayop ay hindi nasa ilalim ng paghihigpit, kung hindi, ang lahat ng mga beast tamer ay hindi makakagawa ng anuman sa Demigod Forgotten Garden. Kasabay nito, sa isa pang sulok ng Demigod Forgotten Garden, isang mainit na kabataan ang nakatingin sa isang itim na pulse Ares sa kanyang palso. Weng. Ang itim na bracelet ay marahang nanginginig habang ang isang Void God Realm aura ay umusbong mula sa loob. Third Prince, ang Demigod intent sa Demigod Forgotten Garden ay kumokontrol sa langit at lupa dito. Hindi kita matutulungan. Isang boses ang tumunog mula sa bracelet. Ang Demigod Forgotten Garden ay talagang hindi simple. Dahan-dahan nating ay enjoy ang larong ito. Ngumiti ang mainit na kabataang si Wenluan. Sa loob ng Demigod Forgotten Garden, ang mga henyo na nagtangkang manloko ay nagpahayag ng mga dismayadong ekspresyon. Ang lahat ng uri ng tulong sa labas ay walang silbi dito. Siyempre, walang ganap. Nagtagumpay ito. Gaya ng inaasahan kay Master, isang Mystic Light Realm Sacred Lord na nag-iwan ng trick na ito sa Demigod Forgotten Garden matagal na ang nakalipas. Pamitik ang kamay ni Meng Shi, at lumitaw ang sungay ng Purple Unicorn sa kanyang kamay. Ang sungay ng Purple Unicorn ay tila isang simpleng kasangkapan lamang. Hindi ito naglalaman ng anumang uri ng nakaimbak na entity o tulong sa labas. Gayunpaman, sa sungay ng Purple Unicorn na ito, ngumiti si Meng Shi nang may kumpiyansa. Kung ganoon, pupunta muna ako sa 100 Flower Garden, pagkatapos ay sa 10,000 Treasures Tower o di kaya sa Heart Hilang Palace. Habang nasa isip ang isang plano, kumislap ang figure ni Meng Shi. Kahit na sa pagsupil ng Demigod Forgotten Garden, ang kanyang bilis ay napakabilis. Bagamat ang Demigod Forgotten Garden ay parang isang hardin lamang, ito ay talagang isang malaking lihim na kaharian na naglalaman ng maraming kayamanan at kayamanan, ngunit mayroon ding kasamang panganib. Alam ng bawat henyo sa Sacred Land ang karamihan sa impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden. Ang pagkakaiba lang nila ay ang dami nilang alam. Ayon sa plano, pumunta muna ako sa Purple Smoke Lake. Ako ang may pinakamalaking kalamangan doon. Si Zhao Feng ay may sariling plano. Nag-aral siya ng ilang impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden. So, gumalaw ang figure ni Zhao Feng na may lilang flash. Ang daanan sa ibaba niya ay ginawa mula sa isang berdeng jade stone, na kung saan ginawa ang karamihan sa mga pathway sa Demigod Forgotten Garden. Sa lahat ng dako ay binubuo pangunahin ng damo at kahoy. Ayon sa karanasan ng mga taong nakapasok sa lugar na ito noong nakaraan, kung ang isang tao ay pupunta sa mga landas ng berdeng batong jade na ito, mas malamang na hindi nila matugunan ang mga pag-atake ng makapangyarihang mga hayop. Pagkatapos ng lahat, ang buong lugar ay napuno ng kagubatan at damo, at may ilang mga lugar na may mga nakatagong banta. Ang spiritual sense ay pinaghigpitan din sa loob ng Demigod Forgotten Garden, kaya karaniwang hindi papasok ang mga tao sa mga lugar sa labas ng Green Jade Stone. Sa isang tiyak na sandali, tumalon ang figure ni Zhao Feng sa isang malaking puno. Binuksan niya ang kanyang God Spiritual Eye at tumingin sa ibaba upang pagmasdan ang tanawin. Sa kabutihang palad, malaki ang maitutulong ng God Spiritual Eye dito. Hindi nagtagal ay nalaman ni Zhao Feng kung nasaan siya. Bagamat lahat ng pumasok sa Demigod Forgotten Garden ay may impormasyon, hindi marami ang may kumpletong mapa. Ang Demigod Forgotten Garden ay nagbukas lamang ng isang beses bawat 500 taon, at ang buong True Martial Sacred Land ay nag-scout out lamang ng 60 hanggang 70% ng lugar. Marami pa ring hindi kilalang bawal na lugar. Sa pamamagitan ng kanyang God Spiritual Eye,
nakikita ni Zhao Fang ang tanawin at nasuri kung saan siya nauugnay sa kanyang nalalaman, na nangangahulugang alam niya kung paano makarating sa Purple Smoke Lake. Seng. Pinabilis ni Zhao Fang ang kanyang bilis, ngunit hindi siya lumipad. Matagal-tagal na rin mula nang gumamit siya ng mga ganitong pamamaraan. Sa daan, nakilala niya ang ilang mga henyo mula sa Sacred Land. Nang pumasok sa Demigod Forgotten Garden, ang lahat ay ipinadala sa isang tiyak na posisyon sa berdeng bato ng Jade. Boom! Ang tunog ng labanan ay nagmula sa bundok sa unahan. Isang grupo ng mga henyo ang nakahanap ng isang pambihirang halaman na wala na sa labas ng mundo, at makakatulong ito na palakasin ang bloodline ng isang tao. Gayunpaman, sa tabi ng pambihirang halaman ay isang hayop na maihahambing sa Great Origin Core Realm, kaya ang lugar ay napuno ng labanan. May kabuuang 4 o 5 henyo ang pumasok sa away. Tiningnan sila ni Zhao Fang at nakitang walang tao mula sa Mystic True Sacred Clan. Kahit na ang halaga ng pambihirang halaman ay malaki, si Zhao Fang ay masyadong tamad na pumunta sa ibabaw. Nagkaroon ng maraming kapalaran dito. Ang target niya ay ang Purple Smoke Lake. Nagpatuloy si Zhao Fang sa kanyang paglalakbay, iniiwasan ang lahat mula sa Sacred Land. Gayunpaman, ang Demigod Forgotten Garden ay napakalaki, at ang bilis ng lahat ay limitado. Makalipas ang kalahating araw, nalampasan lamang ni Zhao Fang ang 2/3 ng distansya doon. Sa sandaling ito, isang tore na kumikinang sa ginto ang lumitaw sa kagubatan sa harapan. Bagamat ito ay malayo, naramdaman ni Zhao Fang ang isang hangin ng kayamanan na nagmumula sa gintong tore na iyon. Ang tore kaya sa harap ay ang 10,000 Treasures Tower. Huminto ang mga yapak ni Zhao Fang. Ang 10,000 Treasures Tower ay naglalaman ng mga ipon ng isang demigod. Ang mga kayamanang ito ay pawang nanginginig sa lupa at may mga natatanging kakayahan. Tila, may mga alingaw-ngaw na ang anumang random na kayamanan sa loob ay maaaring magbago ng kapalaran ng isang mortal. Sa nakalipas na dosenang milenya, ang mga kayamanan mula sa 10,000 Treasures Tower ay lumikha ng maraming alamat. Isang misteryosong singsing ang lumikha ng isang Void God Realm King. Isang kakaibang token ang lumikha ng 2-star Super Sect. Isang misteryosong barya ang nagpabago sa kapalaran ng isang normal. Bukod doon, ang 10,000 Treasures Tower ay naglalaman din ng mga item na katulad ng Void God Protections na maaaring gamitin sa loob ng Demigod Forgotten Garden. Dahil ang mga item na ito ay nagmula sa Demigod Forgotten Garden sa simula, hindi sila pinaghihigpitan ng langit at lupa. Ang lahat ng mga kadahilanang ito ay ginawa ang 10,000 Treasures Tower na isang mahalagang target ng lahat ng mga henyo, gaya ng inaasahan. Nang marating ni Zhao Fang ang 10,000 Treasures Tower, marami na ang mga tao doon, mga 40 o 50. Kailangang malaman ng isa na ito ay simula pa lamang ng pagbubukas ng Demigod Forgotten Garden. Sa bawat pagbukas nito, kalahating buwan lang ang oras. Napakaraming mga henyo na nagtipon dito sa unang araw. Hindi napigilan ni Zhao Fang ang buntong hininga. Naisipan niyang harapin muna ang 10,000 Treasures Tower kanina, ngunit nagpasya siyang sumuko. Ang kompetisyon dito ay masyadong mabangis, at ang tore mismo ay puno ng mga mapanganib na hamon. Mahirap para sa isang solong tao na makamit ang anuman, maliban kung sila ay kasing lakas ni Nan Gongsheng o Meng Shi. Sa madaling salita, pinakamahusay na lumikha ng isang koponan. Junior Marshal Brother Zhao. Isang boses ang tumunog mula sa grupo ng 5 o 6 sa harap ng 10,000 Treasures Tower. Ang boses ay kay Dong Wenjian. Ang pinuno ng grupo ni Dong Wenjian ay si Brother Nan, na mula sa Mystic True Sacred Clan at isa sa nangungunang 10 henyo. Huminto si Zhao Fang. Kasalukuyan siyang may 2 pagpipilian. Una, sumali sa grupo ng Mystic True Sacred Clan. Pangalawa, huwag. Junior Marshal Brother Zhao, bakit hindi sumali sa aming grupo? Kung mas maraming tao tayo, mas magiging matatag tayo. Sabay tayong makapasok sa 10,000 Treasures Tower. Masiglang sabi ni Dong Wenjian. Si Zhao Fang ay hindi pa matagal nakasama sa Mystic True Sacred Clan, kaya ang tanging taong medyo kilala niya ay si Dong Wenjian, at iyon ay dahil pareho silang nasa ilalim ni Emperor Duanmo. Hihihi, hindi masama ang lakas ni Junior Marshal Brother Zhao. Nakita ko siyang personal na natalo si Zhuo Hong.
Ang ilan sa iba pa sa loob ng grupo ay nagpahayag ng kanilang mabuting layunin. Ang kompetisyon sa loob ng Demigod Forgotten Garden ay mahigpit, at maraming puwersa dito. Pinakamainam para sa mga mula sa parehong puwersa na tumulong sa isa't isa. Walang ekspresyon si Senior Marshal Brother Nan, ngunit hindi siya tumanggi. Kung mas marami sila, mas malakas sila. Sa kanyang mga mata, katamtaman ang lakas ni Zhao Fang, kaya kahit papaano ay hindi niya sila kaladkarin pababa. Natahimik si Zhao Fang. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagiging mapagpasyahan. Senior Marshal Brother Dong, paumanhin, may sarili akong plano, kaya hindi muna ako makakasali sa grupo mo sa ngayon. Medyo nanghihinayang sabi ni Zhao Fang. Ang una niyang target ay ang Purple Smoke Lake. Ang 10,000 Treasures Tower ay hindi angkop para kay Zhao Fang. Kakasali lang niya sa Mystic True Sacred Clan, kaya hindi pa siya pamilyar sa iba pang core disciples. Kahit na si Dong Wenjian ay disipulo din ni Duan Muqing, nakaramdam pa rin siya ng bahagyang selos at hindi balanse. Malinaw na alam ni Zhao Fang ang lahat ng iyon. Hindi ito ang Floating Crest Palace mula sa Broken Moon Clan. Wala siyang tunay na kaibigan dito sa Demigod Forgotten Garden na maasahan niya. Sa makatuwid, sa grupo ni Brother Nan, siya ay gagamitin lamang ng hindi tumatanggap ng malaking kapalit. Ang 10,000 Treasures Tower ay kasalukuyang hindi angkop para sa akin. Ang anyo ni Zhao Fang ay naging purple streak habang siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad pagkatapos bumaba. Handa siyang mag-isa sa Demigod Forgotten Garden, at may tiwala siya sa kanyang sarili. Kahit loner siya, lalaban siya ng landas para sa sarili niya. Hindi alam ni Zhao Fang kung ano ang makakabuti para sa kanya. Ang pagtanggi ni Zhao Fang ay naging bahagyang pangit ng ekspresyon ni Dong Wenjian. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya gusto si Zhao Fang dahil sa selos, ngunit hindi rin siya naglakas loob na saktan siya. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay pinaboran ni Duan Muqing habang siya ay isang in-name disciple lamang. Hayaan mo siyang mag-isa at mapahamak ng mag-isa. Kung wala ang lakas ng isa sa nangungunang 10 prodigy, mamamatay ang mga loner. Ang pangit ng ekspresyon ni Brother Nan. Dahil sa pagtanggi ni Zhao Fang na sumali sa kanyang grupo, nawalan siya ng mukha. King of Gods, Kabanata 639. Ang plano ni Zhao Fang. Makalipas ang 4 na oras, ligtas na nakarating si Zhao Fang sa isang malabong kulay lila na lawa. Ang lawa ay ilang daang milya ang lapad. Kapag ang isa ay tumingin sa malayo, ito ay tila isang perpektong piraso ng jade. Ito ang pinakamalaking lawa sa Demigod Forgotten Garden, ang Purple Smoke Lake. Bumagal si Zhao Fang at naging maingat. Sa sandaling ito, naligaw siya sa landas ng berdeng jade stone at kasalukuyang lumalapit sa bahagyang basang putik malapit sa lawa. May layunin na kontrolin ang mga batas sa Demigod Forgotten Garden, at karamihan sa mga hayop ay hindi nang ahas na pumasok sa Green Jade Stone Path. Para sa mga tagalabas, ang Green Jade Stone Path ay medyo ligtas, ngunit ngayon ay umalis na si Zhao Fang sa landas at papasok na sana sa lugar ng Purple Smoke Lake. Ang Purple Smoke Lake ay isa sa mga lugar na may pinakamagandang kapalaran sa buong Demigod Forgotten Garden. Marami itong kakaibang kayamanan at mapagkukunan. Si Zhao Fang ay humakbang sa putik at lumapit sa malabong kulay lilang lawa. Ang lawa ay naglalaman ng isang espiritual na kapangyarihan sa loob nito, na lumikha ng bihira at mahalagang mga mapagkukunan ngunit lumikha din ng makapangyarihang mga hayop sa tubig sa parehong oras. Purple Scaled Grass. Ang mga mababang tandang ay nagmula sa ilang mga henyo malapit sa baybayin. Bam! Isang lalaking natatakpan ng tubig ang humablot ng isang kakaibang mukhang may kaliskis na damo, tumalon palabas ng tubig, at tumakbo patungo sa dalampasigan. Whoosh! 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 12-12 ng mga kalapit na isda ang nagpakita ng kanilang mga ngipin at sumunod. Ang pinakamahina sa mga isdang ito ay nasa True Lord rank, at ang pinakamalakas ay umabot sa Origin Core Realm. Ang kapaligiran ng Demigod Forgotten Garden ay nangangahulugan na ang paglaki ng anumang nabubuhay sa loob ay hindi bababa sa 10 beses at hanggang sa kahit 100 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Ang Purple Scaled Grass ay isang damo na maaaring palakasin ang katawan ng isang tao at makatulong sa sinumang nasa ibaba ng Void God Realm.
Lumitaw ang impormasyon sa isip ni Zhao Fang. Ang purple-scaled grass ay halos wala na sa labas ng mundo, ngunit may napakaraming dami nito sa Purple Smoke Lake. Sa buong Kang Ocean, mahigit 70% ng purple-scaled grass ang nanggaling dito, kaya walang supply para dito. Bukod sa pagpapalakas ng katawan, ang purple-scaled grass ay may isa pang kakaibang epekto. Kung kumain ang isa ng maraming purple-scaled grass, maaari silang makakuha ng defensive water bloodline. Sa madaling salita, maaari itong magbigay sa isang tao ng bloodline ng elemento ng tubig. Ito ay parang hindi ka panipaniwala, ngunit anumang bagay na mukhang hindi ka panipaniwala ay normal sa Demigod Forgotten Garden. Pagkatapos ng lahat, ang may-ari ng Demigod Forgotten Garden ay gumawa ng kalahating hakbang patungo sa kaharian ng mga Diyos. Tulungan mo ako. Napasigaw ang lalaki habang inatake siya ng ilang daang isda. Sa Demigod Forgotten Garden, ang pressure mula sa Heaven and Earth ay napakalakas, at ang mga normal na Origin Core Realm Cultivator ay hindi man lang nakakalipad. Kahit na ang mga nasa Great Origin Core Realm ay maaari lamang maglakbay sa ere. Bagamat ang lalaki ay dalubhasa sa mga pamamaraan ng elemento ng tubig, nahaharap siya sa pag-atake ng ilang daang isda sa lawa. Karamihan sa mga isda sa Purple Smoke Lake ay mga carnivore, at mayroon silang matalas na pangamoy sa mga estranghero at sinasalakay sila ng katutubo. Mabilis. Tulungan si Junior Marshall Brother Zhu. May dalawang alagad sa dalampasigan. Isa sa kanila ay bumunot ng busog habang ang isa naman ay gumamit ng soul technique na nagpadala ng mental energy sa hangin upang pigilan ang mga pag-atake ng isda. Gayunpaman, kahit na sa lahat ng iyon, habang ang lalaki ay malapit nang makarating sa pampang, ang kanyang buong katawan ay napuno ng dugo. Sa pagkakataong iyon ay may nangyaring hindi inaasahan. Isang magulong alon ang lumundag mula sa lawa nang makita ang higanteng figure ng isang madilim at may kaliskis na nilalang. Mag-ingat ka, isa itong sinaunang buwaya. Ang iba pang dalawang disipulo, na parehong nasa huling yugto ng Small Origin Core Realm, ay nagpakawala ng mga pag-atake sa buwaya. Gayunpaman, ang kaliskis ng buwaya ay napakatigas. Inabot nito ang mga pag-atake ng dalawang Small Origin Core Realms ng direkta, at walang mga palatandaan ng halatang pinsala kahit saan. Boom! Ang mga kaliskis ng sinaunang buwaya ay may malabong lilang kulay sa kanila habang ito ay tumalon patungo sa lalaki. Arg! Ang lalaking nagsanay sa water techniques ay tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya ngunit nakagat pa rin sa binti. Basag! Matapos mawalan ng paa, nakatakas ang lalaki sa danger zone sa tulong ng dalawa pang disipulo. Ang bilang ng mga hayop sa Purple Smoke Lake at ang kanilang lakas ay mas malaki kaysa sa aming naisip. Gulat na gulat ang tatlo. Bagamat nakakuha sila ng isang tangkay ng damo, isa sa kanila ang nawalan ng paa. Bagamat mataas ang halaga ng purple-scaled grass, ang presyong ibinayad nila ay masyadong malaki. Kailangan ng isa ng kahit isang dosenang purple-scaled grasses para makuha ang defensive water bloodline na iyon. Mapait ang ekspresyon ng tatlo. Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang mga figure ng iba pang mga henyo malapit sa Purple Smoke Lake. Tanging ang mga nasa Great Origin Core Realm lamang ang makakakuha ng ilang magagandang bagay nang hindi nasaktan. Ang purple-scaled grass ay isa lamang sa mga bihirang kayamanan sa Purple Smoke Lake. Ang kalaliman ng lawa ay naglalaman ng mas mahahalagang kayamanan. Tila, mayroong isang lahi ng sirena sa kailaliman ng lawa, pati na rin ang isang lihim na palasyo. Nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Hindi siya nagmamadali. Dahil hindi nila magawang lumipad, kahit ang mga nasa Great Origin Core Realm ay maaari lamang subukan ang kanilang kapalaran malapit sa baybayin. Naging mas malinaw ang takbo ng pag-iisip ni Zhao Fang, at nagpasya siya kung ano ang gagawin. Nag-iisa ang brat na iyon. Aling sekta ba siya? Mukhang bago siya. Ang mga tingin ng tatlong lalaking koponan mula noon ay dumapo kay Zhao Fang, na dahan-daang lumalapit sa kanila. Maingat ang ekspresyon ng tatlo. Hinawakan ng isa sa kanila ang kanyang busog, ang isa pa ay nagsimulang magpalipat-lipat ng kanyang lihim na pamamaraan ng kaluluwa, at ang huling lalaki, na nagsanay sa elemento ng tubig, ay inilagay ang purple-scaled grass. Hindi nag-abala si Zhao Fang sa tatlo. Umupo siya malapit sa kung saan lumitaw ang sinaunang buwaya.
Ang sinaunang buwaya ay isang bihirang lahi sa Purple Smoke Lake na maaari ring umatake sa lupa. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang nakaupo siya sa harap ng tatlong maingat na tingin. Lihim na natigilan ang tatlo. Mayabang ba ang batang ito na may asol na buhok o may pagka-retarded lang? Isang sinaunang buwaya ang umatake doon at naglakas loob pa rin siyang umupo doon. Tayong tatlo ay galing sa Dark Cloud Sect. Maaari ba naming malaman kung saang sekta ka nang galing? Nagsalita ang mamamana. Mystic True Sacred Clan, Zhao Feng. Walang pakialam na sabi ni Zhao Feng habang nakatalikod sa tatlo. Mystic True Sacred Clan. Ang tatlo mula sa Dark Cloud Sect ay agad na nagpakita ng maingat na mga ekspresyon. Wala silang lakas ng loob na maliitin siya. Ang dalawang Sacred Clans ay nakatayo sa tuktok ng Sacred Land. Kahit sa Demigod Forgotten Garden, ang mga alagad ng dalawang star na sekta ay dahado laban sa mga mula sa tatlong star clans. Umatras muna. Ang tatlo ay umatras pabalik sa Green Jade Stone Path at nakabawi. Hindi sila umalis. Sa halip, nanatili sila at pinanood ang pag-unlad ng iba pang mga henyo sa malapit. Karamihan sa mga henyo ay itinaboy ng mga isda sa loob ng lawa. Ang ilang Great Origin Core Realms lang at isang babaeng Beast Tamer ang nakakuha ng anumang reward. Pinaamo ng babaeng Beast Tamer ang mahigit 100 ng isda para mangalap ng kayamanan sa lawa. Dama po ang tingin ni Zhao Feng sa babaeng Beast Tamer at tinanggaw niya ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, isang magulong alon ang umahan patungo kay Zhao Feng. Ang sinaunang buwaya. Tumalon ang puso ng tatlong henyo ng Dark Cloud Sect. Ang battle power ng sinaunang crocodile ay halos nasa tuktok na Small Origin Core Realm, at maaari pa itong magdepensa laban sa mga pag-atake mula sa Great Origin Core Realms. Mabuti. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng habang nakakulong siya sa buwaya gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Dark Heart Seal. Isang malamig na layunin ang bumaril mula sa kanyang kaliwang mata at sa kaluluwa ng buwaya. Agad na nagyelo sa himpapawid ang katawan ng buwaya bago bumagsak sa lupa. Hindi kumikibo si Zhao Feng, at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng isa o dalawa, ang sinaunang buwaya ay magalang na lumakad sa tabi ni Zhao Feng. Ito ang una. Tumanggaw si Zhao Feng. Bagaman malakas ang pisikal na depensa ng buwaya, katamtaman ang kaluluwa nito. Ito. Ang mga ekspresyon ng tatlo mula sa Dark Cloud Sect ay nagbago ng husto. Nagawa niyang kontrolin ang isang sinaunang buwaya. Nagulat ang henyo na dalubhasa sa kaluluwa. Ang lakas ng kaluluwa ng isang tao ay karaniwang kailangan na nasa Great Origin Core Realm man lang para kontrolin ang isang sinaunang buwaya, ngunit kahit ang isang Sovereign Lord na dalubhasa sa kaluluwa ay hindi kayang kontrolin ang isa ng ganoon kadali. Pagkatapos ay pinanood ng tatlo si Zhao Feng na nakaupo sa buwaya. Nagsimulang lumangoy ang buwaya sa baybayin, na siyang teritoryo nito. Umupo si Zhao Feng sa buwaya, at ang ibang mga isda ay hindi nang ahas na lumapit dito. Makalipas ang ilang sandali, nakilala ni Zhao Feng ang pangalawang sinaunang buwaya. Dark Heart Seal. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagpalibot sa kanyang soul technique at matagumpay na inalipin ang pangalawang sinaunang buwaya. Nangangahulugan ito na mayroon na ngayong dalawang sinaunang buwaya si Zhao Feng. Nanlalaki ang mga mata ng tatlo mula sa Dark Cloud Sect. Sa dalawang sinaunang buwaya, hindi kailangang matakot si Zhao Feng sa anumang malapit sa baybayin. Gayunpaman, hindi ginamit ni Zhao Feng ang mga buwaya para mangalap ng kayamanan gaya ng inaasahan nila. Whoosh! Whoosh! Ang dalawang sinaunang buwaya ay nagpatuloy sa paglangoy sa pampang. Makalipas ang isang oras, 3, 4, 5, ang bilang ng mga sinaunang buwaya sa ilalim ng kontrol ni Zhao Feng ay dumarami. Sa mga sandaling ito, nakuha pa niya ang atensyon ng babaeng Beast Tamer. Nakakayang kontrolin ng eye bloodline power ng lalaking iyon ang 5 sinaunang buwaya. Natigilan ang babaeng Beast Tamer. Kailangang malaman ng isa na siya ay gumugol ng napakatagal na panahon at nakontrol lamang niya ang isang sinaunang buwaya at higit sa 100 ng isda. Higit pa rito, kailangan niyang ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang Secret Soul Technique kung hindi ay makatakas sila sa kanyang kontrol, samantalang ang Dark Heart Seed ni Zhao Feng ay ganap na inalipin ang target. Ang kanyang pamamaraan ay napakahusay.
Nakontrol na niya ang 5 o 6 na sinaunang buwaya at madaling makakalap ng ilan sa mga mahalagang mapagkukunan malapit sa baybayin. Ang babaeng beast tamer ay tumingin kay Zhao Feng nang may pagtataka. Si Zhao Feng ay nag-alipin na ng 5 o 6 na sinaunang buwaya, ngunit walang mga palatandaan na siya ay nagtitipon ng kahit ano. Mula noon, makikita kung gaano siya kaambisyo. Marahil ay may mas malaking layunin siya. Sa wakas, matapos ang pag-alipin sa 10 sinaunang buwaya, nagpakawala ng hininga si Zhao Feng at bahagyang napagod. 10 sinaunang buwaya. Ang lakas ng labanan ng bawat isa sa kanila ay maihahambing sa pinakamataas na Small Origin Core Realm, at ang kanilang depensa ay maaaring huminto sa mga pag-atake mula sa Great Origin Core Realm. Nanginginig ang puso ng 3 mula sa Dark Cloud Sect. Ang babaeng beast tamer ay pinagmamasdan ang bawat kilos ni Zhao Feng nang may inggit. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang nasa isip nitong henyong lumalaban sa langit na dalubhasa sa kaluluwa. King of Gods, Kabanata 640. Pamamahala sa Purple Smoke Lake, 1. Matapos alipinin ang 10 sinaunang buwaya, magagawa ni Zhao Feng na dominahin ang baybayin ng Purple Smoke Lake kasama ang mga subordinate na ito. Sa sandaling ito, lahat ng mga henyo sa malapit, kabilang ang 2 Great Origin Core Realms, ay nag-iingat kay Zhao Feng. Ang bawat kilos at galaw niya ay nakakapukaw ng atensyon. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, inutusan ni Zhao Feng ang 10 sinaunang buwaya na dahan-daang lumangoy patungo sa gitna. Hindi siya naglakas loob na pumunta ng masyadong malayo. Maraming mga hayop sa Purple Smoke Loop. Ang ilang uri ng isda ay umabot sa libo-libo at 10-10,000. Kung ang isa ay nakulong sa kanila, kahit na ang kalahating hakbang na Void God Realms ay kailangang umatras. Ang mga sinaunang buwaya ay nasa tuktok lamang ng food chain sa paligid ng baybayin ng Purple Smoke Lake. Sa sandaling ito, whoosh, 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 isang grupo ng mga isda na umaabot sa 100 ang lumitaw sa tubig sa unahan. Ang pinakamahina sa kanila ay umabot sa True Lord rank, at mayroong halos 10 Origin Core Realm aura. Naramdaman ng isda ang mga aura mula sa mga buwaya at hindi ng ahas na lumapit. Pumunta ka. Umupo si Zhao Feng sa isang buwaya at inutusan ang iba pang mga buwaya na lumapit sa grupo ng mga isda. Whoosh! 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 Agad na nataranta ang grupo ng mga isda. Kung wala ang ilang daan sa kanila, mahirap para sa kanila na bantayin ang 10 sinaunang buwaya. 10,000 Divine Thoughts Technique, 1 Thought into 10. Ang isip ni Zhao Feng ay biglang nahati sa 10-10 kaisipan, na lahat ay gumamit ng Dark Heart Seal sa isda. Dahil sila ay nagpanik at natakot, madali silang naalipan ng Dark Heart Seal. Sa isang hininga lang, inalipin ni Zhao Feng ang 18 isda gamit ang kanyang Dark Heart Seal. Ang lahat ng isda ay nasa True Lord rank man lang, ngunit ang Dark Heart Seal na ginamit ng 10,000 Divine Thoughts Technique ni Zhao Feng ay nakontrol pa rin sila. Whoosh! Ang mga aliping isda ay lumalangoy sa mga sinaunang buwaya ng may paggalang. Nagawa niyang kontrolin ang napakaraming isda sa isang pag-iisip lang. Hindi makapaniwala ang babaeng beast tamer. Puno ng paghanga ang mga mata niya. Nagsanay din siya sa mental energy, kaya alam niya na ang kahusayan ni Zhao Feng ay umabot na sa napakataas na antas. Ang paghahati sa isip ng isa sa 10 o 20 iba't ibang mga pag-iisip at paggamit ng soul technique ng sabay-sabay sa bawat individual na pag-iisip. Para sa kanya, isa na itong Grandmaster. Gayunpaman, ang pag-alipin sa 18 isda ay ang unang alon lamang ni Zhao Feng. Dumating ang pangalawang alon habang muling nahati ang isip ni Zhao Feng at inalipin ang 10 o 20 pang isda. Ang ikatlong alon. Ang ikaapat na alon. Ang ikalimang alon. Pagkatapos ng 5 alon, si Zhao Feng ay mayroon ng 100 isda at 10 Origin Core Realm Fish Leader. Napatulala ang babaeng hayop na tamer. Gaano kalakas ang kanyang kaluluwa? Kahit na mayroon siyang eye bloodline na maaaring bawasan ang dami ng ginugol na enerhiya, hindi ito magagamit ng walang hanggan. Hindi makapaniwala ang babaeng beast tamer sa kanyang mga mata. Sinuri niya na ang kaluluwa ni Zhao Feng ay nasa late stage na Great Origin Core Realm o mas malakas, at mayroon itong soul-based eye bloodline na nagpapataas ng kanyang kahusayan bukod pa rito.
Si Zhao Feng ay mayroon na ngayong 10 sinaunang buwaya at humigit kumulang 100 isda. Kumpleto na ang unang hakbang. Tumanggo si Zhao Feng. Ang bilang ng mga tropa na mayroon siya ay sapat na ngayon upang mamuno sa baybayin ng Purple Smoke Lake. Pagkatapos magpahinga ng 1 oras para mabawi ang kanyang lakas, nagpadala si Zhao Feng ng ilang mga utos. Whoosh! 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 Nagsimulang gumalaw ang mga isda sa mga panlabas na gilid ng Purple Smoke Lake. Sa utos ni Zhao Feng, bumuo ng mga grupo ang mga isda at nagsimulang mangalap ng mga mapagkukunan sa paligid ng Purple Smoke Lake. Ang Purple Smoke Lake ay maraming bihira at mahalagang mapagkukunan. Ang kahusayan ng isang tao lamang ay napakababa, at napakaraming banta sa lawa pa rin. Si Zhao Feng ay walang ginawa sa kanyang sarili, ipinasalang niya ang lahat sa kanyang mga nasasakupan. Ang mga buwaya ay mas pamilyar sa kapaligiran dito, at sila ay talagang medyo matalino. Ang daang isda ang pangunahing puwersa sa pangangalap ng mga mapagkukunan habang ang mga sinaunang buwaya ay ang mga bodyguard, at ang God Spiritual ay ni Zhao Feng ang may pananagutan sa paghahanap ng mga mapagkukunan sa lawa. Purple Scaled Grass. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng nang makita niya ang mga bakas ng Purple Scaled Grass. Ang Purple Scaled Grass ay isang mapagkukunan na nilikha ng Purple Smoke Lake, at mayroon itong kakaibang kapangyarihan. Kalahati ng dahilan kung bakit dumating ang mga henyo ay para sa Purple Scaled Grass. Hindi masama. Hinawakan ni Zhao Feng ang ilang tangkay ng Purple Scaled Grass at kinumpirma na ito ay tunay. Sa gayong puwersa sa ilalim niya, naniniwala siyang makakahanap siya ng higit pa. Upang subukan ang mga epekto ng Purple Scaled Grass, nagpa siya si Zhao Feng na kumain ng isa. Isang malamig na aura ang agad na pumasok sa kanyang laman at dugo, na nagsimulang mag-alab. Isang manipis na layer ng purple na apoy ang nagsimulang lumiwanag sa paligid ng katawan ni Zhao Feng. Nagpakita siya ng masakit na ekspresyon at bahagyang pumiglas. Ang isang normal na Origin Core Realm Cultivator ay mangangailangan ng hindi bababa sa kalahating buwan para makuha ang enerhiya mula sa isang Purple Scaled Grass. Gayunpaman, ang estado ng pag-iral ni Zhao Feng ay hindi simple pagkatapos na palakasin ng aura ng Ancient Dream Realm. Ang bilis ng kanyang pagsipsip ay hindi maisip ng lohikal. Ang Purple Scaled Grass ay talagang may epekto sa aking katawan at estado ng pag-iral, ngunit ang epekto para sa akin ay hindi masyadong malakas. Malinaw itong naramdaman ni Zhao Feng dahil ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay umabot na sa limitasyon ng Great Origin Core Realm at papalapit na sa Void God Realm. Kahit na ang katawan at estado ng pagkakaroon ng isang kalahating hakbang na Void God Realm ay hindi kasing lakas ng kay Zhao Feng. Siyempre, mas gusto ni Zhao Feng ang Purple Scaled Grass dahil sa defensive water bloodline nito. Ang isang item na maaaring magbigay sa isang tao ng isang bloodline ay bihira sa buong fan universe. Ito ang pinakamahalagang aspeto ng Purple Scaled Grass. Sa paglipas ng panahon, ang hukbo na kinokontrol ni Zhao Feng ay nang-alap ng maraming mapagkukunan, na nagbibigay ng higit na kahalagahan sa Purple Scaled Grass. Habang nag-iipon sila ng mga mapagkukunan, hindi maiiwasan na magkaroon ng pagkatalo sa mga tropa, ngunit siya ay nagpapaalipin pa. Makalipas ang kalahating araw, ang bilang ng mga isda sa ilalim ng kontrol ni Zhao Feng ay talagang tumaas sa halip. Ang bilang ay umabot na sa mahigit 200. Hanggat ang isang target ay inalipin ng Dark Heart Seal, susundin nila siya mula sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa, ibig sabihin na ang enerhiya na ginamit upang kontrolin sila pagkatapos ay magiging napakaliit. Purple Scaled Grass, Black Water Insect Grass, Water Precious Stone, Guhu Shell. Ang mga bihirang kayamanan at iba't ibang uri ay ipinadala kay Zhao Feng. Higit pa rito, hinanap lamang ni Zhao Feng ang mga kayamanan at mapagkukunan na kapakipakinabang sa Origin Core Realm o Extinct sa labas ng mundo. Sa kanila, ang pangunahing pinagtutuunan niya ng pansin ay ang Purple Scaled Grass. Ang iba pang mga mapagkukunan at kayamanan ay pangunahing ginagamit para sa alinman sa tulong sa labas, paggawa ng tableta, pag-forging ng armas, o mga antidote, samantalang ang Purple Scaled Grass ay maaaring direktang magpapataas ng lakas ng isang tao. Inilagay niya ang pinakamahalaga sa ganoong uri ng mapagkukunan. Ang kahusayan ng 200 isda ay napakataas, at ang dami ng Purple Scaled Grass sa mga kamay ni Zhao Feng ay patuloy na tumataas.
18, 19, 20. Ang purple-scaled grass ni Zhao Feng ay patuloy na dumami sa pamamagitan lamang ng pag-utos sa kanyang mga nasasakupan, habang ang iba ay gagamit ng kalahating araw na oras upang mahanap ang isa o dalawa habang nahaharap sa pagtugis ng maraming mga hayop sa proseso. Bawat oras o higit pa, kakain si Zhao Feng ng isang kumpol ng purple-scaled grass. Habang patuloy na dumarami ang dami ng kanyang kinain, lumakas ang katawan ni Zhao Feng, lalo na sa depensa. Nang kumain siya ng 10 piraso ng purple-scaled grass, naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang bloodline ay sumasailalim sa kakaibang pagbabago. Parang may dark purple na water aura sa loob ng kanyang laman. Sinubukan ni Zhao Feng na kontrolin ang aura na ito sa kanyang katawan. Weng! Isang layer ng dark purple markings ang lumitaw sa balat ni Zhao Feng, na hindi nagtagal ay naging kaliskis. Tagumpay! Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Mayroon na siyang bagong bloodline na kapangyarihan sa kanyang katawan. Naramdaman ni Zhao Feng na malakas ang depensa ng mga kaliskis, katulad ng mga kaliskis sa katawan ng mga sinaunang buwaya. Ang mga sinaunang buwaya ay nasa Small Origin Core Realm lamang, ngunit ang kanilang depensa ay maaaring hamarang sa mga pag-atake mula sa Great Origin Core Realm. Ang mga kapangyarihan ng bloodline ay karaniwang batay sa kung gaano kalakas ang katawan ng isang tao. Ang estado ng pag-iral at katawan ni Zhao Feng ay parehong naka-absorb ng maraming aura ng Ancient Dream Realm, kaya ang lakas ng kanyang bagong defensive bloodline ay napakalakas. Ang defensive bloodline na ito ay tumaas lang ng 30% sa kabuuang depensa ko. Nanginig ang puso ni Zhao Feng, at ito ay simula pa lamang. Kumakain pa rin siya ng purple-scaled grass para tumaas ang concentration ng bloodline. Kasabay nito, saglit na pumasok si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm para makuha ang aura nito at linisin ang bloodline. 28, 30, 35. Lumalawak pa rin ang maliit na hukbo ni Zhao Feng, at tumataas pa rin ang kanilang kahusayan. Ang mga hayop ay lahat ay matalino sa isang tiyak na antas, at ipinadala ni Zhao Feng ang imahe ng purple-scaled grass sa isipan ng mga pinuno at inutusan silang tumuon sa espesyal na damong ito. Sa ikalawang araw, ang bilang ng mga piraso ng purple-scaled grass na nasa kamay niya ay umabot na sa halos 40. Nakatanggap siya ng purple-scaled grass ng mas mabilis kaysa makakain niya. Sa sandaling ito, nag-evolve na rin ang kanyang bagong bloodline power. Kailangan lang niya ng isang pag-iisip para mabuo ang dark purple water markings sa kanyang katawan, at ang mga kaliskis ay naging mas condensed. Ang depensa ko ngayon ay 2 beses na mas malakas kaysa dati, ngunit ang defensive bloodline na ito ay hindi nakakaapekto sa defensive barrier ng water bloodline ko. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang katawan, lalo na sa mga tuntunin ng depensa, ay naging mas malakas. Ang lahat ng ito ay damapo sa mga mata ng iba pang mga henyo ng Sacred Land. Isang araw at kalahati na ang lumipas mula nang buksan ang Demigod Forgotten Garden. Mayroong 20 o 30 henyo na kasalukuyang nagtitipon sa paligid ng Purple Smoke Lake, at ang mga ani ni Zhao Feng ay nagseselos sa kanilang lahat. Gayunpaman, ang hukbo ni Zhao Feng ay palaki ng palaki. Sapat na para matakot sa kanya ang karamihan sa iba pang mga henyo. 20 sinaunang buwaya at 400 isda. Ang babaeng beast tamer ay tumingin kay Zhao Feng na parang hindi siya nakatingin sa tao. Sa isa pang sulok ng lawa, ang isang maliit na Small Origin Core Realm ay kumukuha ng higit sa 70% ng purple-scaled grass. Ang kanyang hukbo ay nakakuha na ng higit sa kalahati ng lahat ng mga mapagkukunan at kayamanan dito. Wala man lang tayong nakukuhang buto para nguyain. 5 o 6 na henyo ang nagtipon. Tiningnan nila ang hukbo ng mga species ng tubig na may galit at ayaw. 2 sa kanila ang nakarating sa Great Origin Core Realm. Ang isa sa kanila ay isang lalaki na may tuyo at lantang mukha habang ang isa ay isang kabataan na nagtanim sa sword daw. Ang lalaking may lantang mukha ay nagdadalubhasa sa daw ng ghost corpses at may hukbong 100 kalansay. Sa kanila, 8 ang nakarating sa Origin Core Realm, at isang golden skeleton ang nakaabot sa Sovereign Lord rank.